Ayun, may tag price pa. So ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan. Ito pa ring patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Hmm. Sapagkat mayroon pong balita ah, na iuurong daw ng COMELEC yung voter registration na dating July ay gagawing October na lang yung voter registration. Bakit kaya mga kababayan? Ah, bakit kaya biglang inilipat yung voter registration na sana ay sa July na? Bakit sa October bigla? Baka nabulungan mga kababayan. Baka nabulungan itong COMELEC, baka nabulungan ng Pangulo. Kaya baka sinabi ng Pangulo na, COMELEC, iano muna, iurong nyo muna yung voter registration. Gawin nyo muna sa gawin nyo na lang sa October. Kasi pipirmahan ko itong panukalang batas na ito at walang mangyayaring eleksyon sa December 2025. Parang ganon mga idol Medyo sa action na ito ng COMELEC, medyo nagkakaroon tayo ng ideya na baka lang naman baka pirmahan ng Pangulo yung panukalang batas at hindi magkaroon ng 2025 December election. Parang ganon. So ngayon ay basahin ko po sa inyo itong post ng Connect TV 58 minutes ago. Ito po. Nationwide voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan iuurong sa October 2025. Ito, patuloy natin basahin. Ipinaalam ng Commission on Elections or COMELEC na ililipat sa huling linggo ng October 2025 ang pagsisimula ng nationwide voter registration na original sanang magsisimula sa July. Hanggang magsisimula sana sa July 1 hanggang July 11. Bilang paghanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections or BSKE na nakatakda sa December 1, 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kulang ang 11 araw para sa maayos na pagpaparehistro. Aba, biglang nagdahilan itong si Chairman George Garcia. At ngayon lang siya nagdahilan. Bakit kaya? Baka siguro nabulungan mga babayan. Ituloy natin Ituloy po natin yung ating pagbabasa. Ulitin ko po yan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kulang ang 11 araw para sa maayos na pagpaparehistro, lalo na't maaaring malito ang mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao or BARM kung sabay na isasagawa ang registration at ang BARM Parliamentary Elections or BPE sa October 2025. Aniya, ang registration ay para lamang sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon at ipagpapatuloy ito matapos ang BPE or BARM parliamentary elections hanggang sa July 2026. Paliwanag pa ni Chairman Garcia na bahagi rin ito ng kanilang contingency plan kung sakaling lagdaan. May kung sakali pa medyo inaano pa niya hindi niya sinabing direct to the point. Yung kanyang sabi dito ay kung sakali lang naman. Paliwanag ni Chairman Garcia na bahagi rin ito ng kanilang contingency plan kung sakaling lagdaan ni President Ferdinand BBM Marcos ang panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials. Nitong June 11, 2025, inaprubahan ng Senado at Kamara de Representantes
ang bicameral report ng Senate Bill number 2816 at yung House Bill 11287. Nagpapatuloy naman ang paghanda ng COMELEC para sa December 2025 election habang wala pang pinal na pirma ang Pangulo kung sakali may magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Ito pa, nanindigan naman si Senate Minority Leader. Sino ba yun mga kabayan? Ito po si Aquilino Coco Pimentel. Si Senator Coco Pimentel. Ito po. Nanindigan naman si Senate Minority Leader, Senator Coco Pimentel na maaaring ibeto. Ang ibig sabihin nga po ng ibeto, i-reject. Maaaring ibeto o i-reject ni Pangulong BBM ang panukala dahil nais umano nitong matuloy. Nais umano ni BBM na matuloy ang eleksyon sa December 2025. Gayunpaman, sinabi niyang hindi siya tutol sa mungkahing ito dahil layo nitong itakda ang 4 na taong termino ng mga barangay opisyal simula sa mga nahalal noong 2023. Yan po yung sabi ni Senator Coco Pimentel na may posibilidad na ibeto o i-reject ng Pangulo. Yun pong naluto nga po doon sa bicameral conference na panukalang batas. So ngayon, kinontra ni Super Ate mga kabayan. Sino ba itong si Super Ate? Ito po si Manang Amy Marcos, si Senator Amy Marcos. Basahin ko. Kinontra naman ni Senator Amy Marcos ang mga batikos ni Attorney Romulo Macalintal na ang bagong panukala ay taliwas sa saligang batas. Kasi sabi po ni Attorney Macalintal, ito pong batas na ito na isinulong ng mga mambabatas ay taliwas sa batas o labag sa batas. Ngayon, ang ginawa ni Senator Amy Marcos ay kinontra ito. Sabi ni Manang Amy Marcos ay hindi naman ito taliwas sa batas. Yun po yung sabi ni Manang Amy Marcos. Ituloy ko po Kinontra naman ni Senator Amy Marcos ang mga batikos ni Attorney Romulo Macalintal na ang bagong panukala ay taliwas sa saligang batas. Git niya, may malinaw na layunin ang panukala at ito ay formal na pagtatakda ng termino ng mga opisyal, hindi lamang ang simpleng pagpapalawig ng termino. Sa ilalim ng pinagsamang panukala, ang susunod na barangay at sangguniang kabataan ay ililipat sa unang Lunes ng November 2026. Papayagan ang barangay officials na makapagsilbi ng 4 na taon bawat termino hanggang sa 3 sunod-sunod na termino, habang isang 4 na taong termino naman ang nakalaan para sa mga iski, mga sangguniang kabataan officials. So, yun po mga idol yung balita na nabasa natin mula nga po dito sa Connect TV Facebook page na itinigil na daw hindi naman itinigil pa, iniurong at inilipat mula from July sa dating schedule ng voter registration. Dating July ay ginawang October na lang mga kababayan. Bakit kaya? Meron bang posibilidad na pirmahan ng Pangulo yung panukalang batas na yon at hindi na matuloy itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong 2025? Parang ganun yung pinapahiwatig sa atin ngayon ng COMELEC mga kababayan Medyo nagkakaroon tayo ng ideya. So sa ngayon ay hintayin pa rin natin yung pong pasya ng ating Pangulo kung kanya ba itong pipirmahan para maging ganap na batas at iurong yung eleksyon sa 2026 na lang or kanyang i-reject. Yun po yung ating aabangan. Kapag meron na pong balita
kung pinirmahan ba o nireject ng Pangulo, ay agad po namin ipararating sa inyo. Kaya kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe mga idol at mga babayan sa ating YouTube channel, ayan, pindutin nyo po yung subscribe at yung notification bell para maging updated po kayo sa bawat video na ating i-upload at maging updated po kayo sa mga usaping barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So maraming salamat po sa inyo lahat at ingat po tayong lahat. God bless po.